So yun nga po mga kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay tatanungin ko po muna kayo kung sino po ba ang tumutok sa It's Showtime at sino po ang nakapanood ng Eat Bulaga kaninang episode. Paki-comment po dito mga kaparokya yung tumutok sa It's Showtime at yung nanood sa Eat Bulaga. Sa gayon ay makita po natin kung sino po ang sinusubaybayan ninyong noontime show. Ang It's Showtime po ba o ang Eat Bulaga? So kanina nga po mga kaparokya, maganda ang naging ads na lumabas sa Eat Bulaga sapagkat so far mga kaparokya, ito po ang pinakamataas na ads na kinandak po natin ngayong taong 2026 to mga kaparokya. At yun nga po mga kaparokya na perfect po or almost perfect po ang papremyong ibinahagi ng Eat Bulaga ngayong araw po. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So by the way, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At sa mga hindi po nakakaalam, ang kinukontent po natin mga kaparokya ay ang butihing Mayor Vico Soto at nagkakandak din po tayo ng online viewership ng dalawang pananghali ang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. But now mga kaparokya, bukod sa online viewership na kinakandak po natin araw-araw, ay pag-uusapan din po natin ang ilang nangyari sa It's Showtime at sa Eat Bulaga. Tulad nga po mga kaparokya ng papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show at ang highest views na naabot ng dalawang pananghaliang programa. Pero unahin natin mga kaparokya ang ads na lumabas sa Eat Bulaga. At tulad ng sinabi ko, so far ito po ang pinakamataas na ads na kinandak po natin ngayong taong 2026 sapagkat umabot po sila mga kaparokya ng 31 TV ads. So again, ito po ay base lamang po sa kinandak po natin na ads para sa Eat Bulaga ngayong taon. And so far, ito po ang pinakamataas na ads ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. So meron po silang 3 gaps mga kaparokya. Sa unang gap ay meron pong 11 ads. Sa pangalawa at sa pangatlong gap ay may tig 10 TV ads. So ibig sabihin, sa kada ads ng Eat Bulaga ay 2 digits po ang lumabas or ang nakuha po nilang ads ngayong episode. So yun nga po mga kaparokya, ito po ang pinakamataas na ads na nakuha ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So para po sa It's Showtime, sila po ay nakapamahagi ng total of 121,000 pesos. So 121,000 pesos mga kaparokya, 21,000 dito ay sa laro-laro pick. Tama po mga kaparokya, tanging sa elimination round lamang po nakapagbigay ng papremyo ang It's Showtime sapagkat hindi nga po nasagot. Nang naglaro nga po sa jackpot round ng laro-laro pick na si Tatay Jose or si Sir Jose, na kung saan ang tanong po ay kung ano po ang Q sa QR code. So, ang sagot po ni Jose mga kaparokya or yung naglaro nga po sa jackpot round na si Sir Jose ay quality, which is kung tutusin mga kaparokya, medyo po pwede maging sagot. Pero ang tamang sagot po ay quick, hindi po quality. Pero nice try para kay Sir Jose. Nga pala mga kaparokya, ang pot money ay tumataginting na 200,000
pesos. Kung nasagot po ni Sir Jose ang tanong mga kaparokya ay tatanggap po siya ng tumataginting na 200,000 pesos. Malang ay hindi po tama ang kasagutan ni Sir Jose. Sayang, meron pong offer na 30,000 pesos ang lipat. So yun nga po mga kaparokya, 100,000 naman po sa tawag ng tanghalan sapagkat nakapag-uwi po ng tig 50,000 pesos ang 2 winners ng tawag ng tanghalan duet. So yun nga po mga parokya, wala pong in-announce na tatanggap po ang non-winner ng tawag ng tanghalan. Kaya mas nag-focus po tayo sa in-announce. Particularly ni Jong Hilario, siya po ang nag-announce na tatanggap nga po ng 50,000 pesos ang winner ng tawag ng tanghalan. Dahilan kung bakit sila po ay nakapamahagi ng total of 121,000 pesos. So pagdating naman po sa Eat Bulaga mga kaparokya, sila po ay nakapamahagi ng total of 195,000 pesos. Bakit kanyo sinabi ko almost perfect po ang papremyong ibinahagi ng Eat Bulaga? Sapagkat sa pera fee segment mga kaparokya, 40,000 pesos. Ngayong taong 2026 mga kaparokya, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na nakapagbahagi po ng 40,000 pesos ang Eat Bulaga sa segment na pera fee. So, depende naman po yun mga kaparokya sa mga contestant na naglalaro sa nasabing segment. Pero this time, ito po ang kauna-unahang nakakuha ng 40,000 pesos, which is perfect po ang nakuha ng contestant sa naglaro nga po sa segment na pera fee. Samantala sa sugod bahay mga kaparokya, 55,000 pesos. So mababa pa po ang papremyong ibinahagi o binibigay sa sugod bahay sapagkat kung mapapansin nyo naman po mga kaparokya ay katatlo pa lamang po ang sponsor ng nasabing segment. Dahilan kung bakit 35,000 pesos lamang po ang naiuwi ng winner ng sugod bahay. Samantala sa Gimme 5 mga kaparokya, 60,000 pesos. So kung napanood nyo po, ang Gimme 5, lalo na sa jackpot round mga kaparokya, ay muntik-muntikan na pong makuha ang jackpot ng naglaro nga po sa nasabing segment. Sila po ay nakakuha ng 2 points, which is equivalent of 30,000 pesos. At sa mga audience, mga kaparokya, dalawa lamang po ang nakasagot para mabigyan niya po ng tig 5,000 pesos. So, 60,000 para po sa Gimme 5 at sa The Clones Open, mga kaparokya, 40,000 pesos. So, na perfect, na double the money nga po ng naglaro na contestant sa The Clones Open. Sayang mga kaparokya, kung nasagot din ng isa pang contestant ang tanong ay makakatanggap po sana ito ng 5,000 pesos. Lahat po sana ay makakasagot mga kaparokya dahil kapag nakompleto po ang papremyo sa The Clones Open, tumataginting na 45,000 pesos. So i-wrap up po natin to mga kaparokya, yung papremyo ng Eat Bulaga. Kapag na-perfect po ang pera fee segment, 40,000 pesos. Ang Gimme 5, kapag na-perfect, 85,000. At sa The Clones Open, kapag na-perfect mga kaparokya, ay 45,000 pesos. Sa sugod bahay mga kaparokya, depende naman po kung paano magbigay si Bossing Vic Soto. Pero yung tatlong segments ng Eat Bulaga, pera fee, Gimme 5 at The Clones, kapag na-perfect, yan na po ang pinakamataas na papremyo nila. So, yun nga po, ulitin natin, 121,000 para po sa Showtime, 195,000 naman po sa Eat Bulaga. So, dito mga kaparokya, pagdating sa prizes given, angat ang Eat Bulaga sa It's Showtime. Pero pag kinumbine ang kanilang papremyo this episode mga kaparokya,
Sila po ay nakapamahagi ng total of 316,000 pesos. So congratulations mga kaparokya sa Eat Bulaga and of course sa It's Showtime. So mapunta tayo sa highest views na naabot ng dalawang noontime shows. So ang It's Showtime ay umabot ng 104,000 highest views at Eat Bulaga ay 127,000 highest views. So ang pinaka-highest views ng Eat Showtime ngayong taon ay 107,000 at ang Eat Bulaga naman po ay 131,000 views. So hindi po nila naabot ang highest views in 2026. Pero dito, naabot naman po nila yung average views po nila ng 100,000 para po sa Eat Showtime. 110,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So ang pagitan po pagdating sa viewership or sa highest viewership for this episode ay 23,000 at pabor po yan sa Eat Bulaga. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 1:33 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. Ito po yung week-long grand finals ng tawag ng tanghalan. Samantalang Eat Bulaga naman po ay may segment na Gimme 5. So dito ang It's Showtime ay may 2,900 viewers, samantalang Eat Bulaga ay may 3,300 live viewers. So again, sa oras na 1:34 PM ang It's Showtime ay may 2,900 viewers na i-convert po natin into 3,000. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 3,300 live viewers. So dito ang pagitan po ng dalawang noontime show ay 400 viewers at pabor po yan sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang It's Showtime under GMA Network na may 40.8 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.7 million subscribers. So sa oras na 1:35 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 28,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po ay may 22,000 viewers. So again, sa oras na 1:35 PM ang It's Showtime under GMA Network ay may 27,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 22,000 live viewers. So dito may kita po natin na ang pagitan po ng dalawang TV station YouTube channel ay 5,000 viewers at pabor naman po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.75 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 1:36 PM ang It's Showtime, sila ay may 78,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 120,000 viewers. So again, sa oras na 1:36 PM ang It's Showtime, sila po ay may 78,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 120,000 viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang It's Showtime po ay may total na 108,000 viewers at ang Eat Bulaga ay 145,000 viewers. Sa Facebook Live, sila po ay may tig 3,000 viewers sa TV Network YouTube channel, 27,000 sa GMA, 22,000 sa TV5 at sa main YouTube channel, 78,000 sa It's Showtime, 120,000 naman po sa Eat Bulaga. So again, 108,000 total views para po sa
It's Showtime, 145,000 total views naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 37,000 views ang Eat Bulaga. So meaning ay wagi pagdating sa online viewership ang pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey against sa noontime show ng GMA at ng ABS-CBN. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:38 PM. So magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.